Simula nga po mga idol ng ma-draft ng Dallas Mavericks si Cooper Flagg at makuha nila si D'Angelo Russell sa free agency, bigla na lamang nga pong nanahimik ngayong off-season ang team. Kaya marami ang nag-assume sapat na ang kasalukuyang lineup. Subalit dyan nga kayo nagkakamali dahil base sa balita, meron pa rin naman nga pong gagawing pagbabago ang Dallas. Ito ay ang pinaplanong pag-trade kay Olivier Maxence Prosper na isa sa mga role player na may pinakamalaking trade value. Though nag-average lamang siya ng 4 points, 2.4 rebounds a game, napakalaki pa rin ang kanyang potensyal na mag-improve. Kaya hindi na nakakagulat kung maraming teams ang magkaka-interes sa kanyang serbisyo. Bali gagamitin lamang nila ito upang makakuha ng at least bagong defensive-minded na player na kayang mag-step up off the bench, since eto na lang naman ang hindi pa nila na isa sa ayos hanggang sa ngayon sa kanilang official lineup. Samantala, dito naman tayo. Kumakailan lamang naibalita na isa ang Los Angeles Lakers sa mga nagka-interes sa pagkuha kay Nikola Vucevic matapos kumalat sa social media ang balita na plano na nga po ng Chicago Bulls na i-buy out ang kontrata nito. Balak na nga sanang kunin siya bilang pangatlong sentro sunod kina DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Pero makalipas ang ilang linggo nang lumabas ang ganyang klaseng balita, bigla nga pong nawala ng interes ang Lakers na makuha si Vucevic. Ayon kay Shams, isa sa mga dahilan bakit itinigil na ni Rob Pelinka ay dahil kontento na rin naman sila sa mga big man na sina Jackson Hayes, especially si DeAndre Ayton na nagpakitang gilas. Mas gusto nga nilang mag-focus kay Ayton at mabigyan ito ng mas madaming playing time. Well, alam naman nga ninyo kapag kinuha pa nila sa Vucevic, mag-aagawan nga sila ng minuto na maipapa at syempre hindi maipapakita ni Ayton ang kanyang laro. Bukod dyan, meron na rin naman silang kinuhang bagong sentro na si Kyler Kelly na mas nababagay na ikatlong sentro kung sakali man na mabigyan ng standard contract ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman, kung inyo nga pong matatandaan, malimit na ikinumpara ng mga fans at analysts sina Kyrie Irving at Stephen Curry sa isa't isa. At ngayon, naglabas na rin naman ang dating NBA player na si Jeff Teague ng isang napaka-kontrobersyal na pahayag sa dalawang gwardyang ito. Ayon sa naging pahayag nito sa podcast, sinabi niya na mas madali nga daw bantayan si Kyrie Irving kumpara kay Stephen Curry. Aminado siya napakahirap na bantayan at pahintuin ang dalawang ito. Ngunit kung siya ang tatanungin, mas pipiliin niyang bantayan si Kyrie Irving since kailangan na lamang niya itong abangan sa mga ginagawa nitong isolation plays. Pero kung si Stephen Curry ang babantayan niya, sigurado nga po na mas mahihirapan siya, lalo pat kapag nawala lamang ito sa kanyang paningin ng kahit kaunti, paniguradong hindi niya na ito mahahabol pa. Constant nga daw gumagalaw si Stephen Curry kahit wala sa kanya ang bola. Plus, may mga tumutulong pa dito na screen kaya mahihirapan nga talaga siyang makapag-catch up. Isa pa, sobra naman nga pong nakakatakot ang tira nito dahil once na pumasok ang kanyang 3-pointer, makukuha agad ng Golden State Warriors ang momentum.